Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagalit na nga itong si Senador Estrada at talagang binigyan nga ng babala itong si Garcia Ruiz at pamilya Ruiz na tila pag napatunayan nga raw ng Korte Suprema na sila ay nagsisinungaling ay paniguradong makukulong nga raw sila dito at hindi na makakalaya. Ginawang example nga noon yung namlansya sa muka at talagang namatay na lang sa kulungan dahil sa ginawa rin nila sa kanilang katulong. Kaya naman talagang hindi nga nila pinapalagpas ang pamilya Ruiz na ito at mismong harapang sinabi ni Senador Estrada na nagsisinungaling na ang Garcia na ito dahil kung makikita natin yung nilalabas na sinabing binayaran si Nanay Elvie Vergara ay pawang kasinungalingan lamang dahil wala naman siyang perma at talagang madali nga lang itong mapeke. Kaya naman talagang ginigisa ito sa Senado ang pamilya Ruiz dahil talagang gustong mabigyan ng katarungan. Itong si Nanay Elvie Vergara na ito, ang nakakalungkot dito ay talagang pilit na binabaliktad ang sitwasyon at sinasabi na sinasaktan lamang ni Nanay Elvie Vergara ang kanyang sarili at hindi ang mga pamilya Ruiz. Ngunit makikita nga natin sa testimonya na pinapalo nga ito ng mga lamesa pag nalalasing ang asawa neto. Kaya naman talagang kaduda-duda at talagang makikita natin sa katawan ni Nanay Elvie Vergara ang ebidensya at wala nang iba, mga kaibigan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yes, Your Honor. Kasi malayo po yung Quezon City. Opo. Itong Pasay, itong Senado, nalalayuan ng iba, lalo na yung Quezon City. Di ba? So I hope you can conduct your hearing in Batangas, the regional office, Region 4A. We can do that, Your Honor. Narinig niyo na ho. Siguro, Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Mabalik tayo kay Aling Elvie. Aling Elvie, Po, tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. opo. Ano pa? Yung pong nag yung pong nagnakaw daw po ko Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang ng Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae. Opo, pag lasing po yung po, pag lasing nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong minsan po sinatadyakan, hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha. Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gaano siya Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nag-ainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatagyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling Elvie? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Ano pa? Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng
ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Ilan, Opo. ilan taon na anak mo? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung Ay, 18 Jerome, ka- ilang taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo. Opo. Oh, Aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag lasing, sinasaktan din po. Yun lang. Tinatadyakan sa muka. Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat Yes, Your ka. Honor. Ano masasabi mo? Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po. Wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Hindi ko po alam. Hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po. Hindi ako lasing po. Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng Ano ba puting trabaho paninda mo? namin po, nagdi-deliver trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bibili ng Mga paninda namin po na gulay. mga gulay Opo. sa palengke. Tapos, nitilinis tindahan ninyo. Opo, saka dinideliver po yung iba. Anong oras? Anong oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit hanggang hapon, hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong oras ka umuwi ng gabi? Ay minsan po mga alas 5, alas 6 po. Maaga. Opo. Anong oras ka umiinom? Ay minsan po pag bago ako kumain, may mga bili Saan ako ka isang umiinom? gin. Mga kalahati po, siguro wala akong kasama. Saan ka umiinom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling LV, nakikita mo ba yung amo mong lalaki umiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng baka. Saan sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa katayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatandaan ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras
na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, anamlansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso to. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, parang sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung si Senator Tolentino, yung Dodong, para malaman natin ang buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Before may lunch sa inyo eh. Pwede naman kayong kumain habang nagko-conduct tayo ng hearing. Hindi ko lang alam kung makakarating yung ilang mga members pa ng committee kasi nasa isang pagdinig ngayon sina Senator Tulfo, nasa Senate Electoral Tribunal. Pero gusto kong tanungin before that, may we ask the committee secretary to administer the oath to Attorney Padulyon of the Department of Justice as a resource person here. Attorney Padulyon, can you please rise and raise your right hand? Go ahead. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate inquiry? I do. Thank you, State Prosecutor Padulyon. Maria P. Guillermo Villar, nandito po kayo? Yes po. Pakialis na siguro yung face mask para... Nahawak namin ng committee ito ang iyong sinumpaang salaysay. Nakalagay dito na ikaw ay naninirahan ngayon sa Mamburao, Mindoro Occidental. At nakalagay din dito na kasambahay ka bago pa mag-Mayo 2023 hanggang June 2023 ni Danica Jerlyn Garcia Ruiz na nakatira sa barangay Palocan West, Batangas City. Sino si Danica Jerlyn Garcia Ruiz? Anak po siya ni Ate Franz po tsaka ni Kuya Jerry. Anak. Apo. Ilang taon na to? Hindi ko po alam kasi hindi ko po siya natatanong kung ilang taon po siya. Hindi, pero sa itsura. Nasa 18 po kasi grade 12 na po siya, graduate po ng grade 12. Grade 12. Hindi siya nakatira sa Mindoro, nakatira siya sa Batangas City. Opo. Bakit? Bukod na nag-aaral? Kasi po nag-aaral sa Lyceum. Ito yung gustong ipatawag at narinig naman ni Asek Dumlao ni Senator Estrada na 18 anyos sa ngayon naninirahan bukod, may sariling bahay sa Batangas City. Opo, naupa po, apartment. Naupa sa Batangas City. So hindi ito talaga batang musmos na kailangan ng guardian, may sariling diskresyon na at naninirahan ng bukod. At noong Mayo taong ito, dinala sa inyo si Manang LB. Opo. Dinala, sino nagatid? Si Kuya Jerry po. Jerry, pwede mong ituro? Nandito ba yung Jerry? Sino ba ang Jerry? Ruiz po. Ang Pablo Ruiz at Jerry, isa yon. Nickname niya, hinatid. Opo. Hinatid si Manang LB sa bahay ni Jerlyn Garcia Ruiz na anak.
Opo. So dinala siya doon ano, para magpagamot, para magpagaling, Para ipagamot po. para ipagamot. Kasi anong itsura na niya yun? Yun na po ang itsura ni Ate LB. Bulag na po siya nung dalhin doon. Yung ngayon, papagamot sana saan? Sa Batangas City? Saan? Diyan na din po sa Batangas City. Sa Batangas City. Matanong ko po si Dr. Nico Valentino Magalona, meron ba hong attempt sa inyo na dalhin ang isang nagngangalang LB Vergara para ipagamot? Sir, dumating lang po yung patient sa ER. Ako po yung duty. Ito No. pong at ito pong dinala sa inyo ay nitong may kaso na o noong Wala pa po, sir. itong Mayo, Initial, itong Mayo po, yung Mayo 2023. initial po is June 29 po, sir. Nakita ko po siya sa June ano po? June? 29 po, sir. June 20, anong year po? 2023 po, sir. 2023. Sino po nagdala? Yung relative po. Relative, hindi po yung mga Ruiz. Yes po, sir. Ito yung na-rescue na, nakatakas na. Yes po, Your Honor. Ayun. And So- requested po for medical legal po, sir. Oh, requested for medical legal. So ikaw, Maria P. Villar, kasambahay ka din sa mga Ruiz doon sa bahay ng anak. Opo. So kung saan natutulog si LB, doon ka rin. Opo. Magkasama kayo. Ano na ikwento niya sa inyo? Wala naman po siya nababangit. Pero hindi ka ba nagtataka na yung katatayuan niya ay kakaiba? Hindi po. Kasi noon ko lang po siya talaga naging kasama din nung ihatid po doon ni Kuya Jerry. So nung hinatid nung Jerry, iniwan lang o binantayan pa? Iniwan na po. Iniwan doon sa 18 anyos na anak. Opo, iniwan po sa amin. So anong sabi ng 18 anyos na anak? Wala po. So iniwan doon. Pero si Manang LB, natulong-tulong din sa iyo. Opo. Nagwawalis-walis po siya pag minsan. Nagwawalis din. So, Senator Estrada and members of this committee, it would show that when LB Vergara was transferred apparently for medical assistance to a place in Batangas City to a member of another Ruiz, the member of another household of the Ruiz family, she was also asked to continue the same work as a household helper. Nagwawalis-walis, ano pa? Tulong din magluto. Hindi na kasi bulag na nga siya. So, Minsan po naglalampaso. Siya po ang may gusto nun. naglalampaso. So, umalwan-alwan yung trabaho mo. Maaluwa naman po sa Nabawasan. So, ang trato sa kanya bilang kasambahay din ng mga Ruiz. Opo. So, nagtrabaho siya doon. Tapos, meron pong binanggit kayo sa inyong sinumpaang salaysay dahil sa awa nyo kay LB, ay kayo ay nag-post sa Messenger kung sino ang nakakakilala, quote-unquote, kung sino po ang nakakilala kay LB Vergara o Silvera Vergara, nandito po siya sa Pallocan West, Batangas City. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po. Nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Pina-search niya po sa akin yung mga pangalan po ng kapatid niya. Tapos minessage ko na lang po na kung kilala si Ate LB. Kasi po, uuwi pa ako kinabukasan ng Mindoro. Uuwi kayo ng Mindoro. So, nung umuwi ka, naiwan siya mag-isa ron? Hindi ko po siya iniwan. Inantay ko pong makuha siya ng mga kapatid. May dumating na kapatid. Sino yon? Si Ate Baby Lu po at saka si Ate Gloria. Teka, ang Gloria ba ay yung tasing? Ayun, kayo po yung nasa likuran. Kayo po ay nanumparing kanina, di ba? So, kinaon na sila. Ikaw ang tinatanong ko, sinundo na. Saka pa lang nakaalis. At 30 pa po ako nakaalis nun. So, kailan dumating yung sinasabing may 20,000? Nung nitong kailan ba? June? June po kami nagpunta ka na Ate LB sa Simlong po. So, sa madalit salita, nung dumating sa Batangas City si LB, hanggat siya ay makuha ng kanya mga kamag-anak, yung Baby Lu at anong pangalan ng isa? Gloria po. Gloria, ganun katagal? Bali po nakuha na po si Ate LB ng mga kapatid bago pa po ipaano yung Oo nga. 20,000. Nahuli pa yung 20,000. Nung nakaalis na, tsaka hinabol yung 20,000. Opo. Nasa kapatid na po si Ate LB. Kanino nakarating yung 20,000? Kanino sinabing may 20,000? Doon sa anak? O nalaman mo? Actually po kasama ako. Nalaman nung inaabot yung 20,000. Pero ganito ang tanong. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang wala nang kawala ang pamilya Ruiz na ito sa ating batas sa Pilipinas. Dito nga natin makikita kung gaano nga gisiyan ni Senador Estrada at Tolentino
ang pamilya Ruiz, dito natin mapapatunayan na kahit papaano ay talagang meron matitino pa rin na mga senador na talagang naglilitis sa mga kaso na ganito at hindi nila pinapabayaan. While mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang dapat gawin sa pamilya Ruiz na ito, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Maraming salamat.